Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Hindi magiging madetalyeng sagot namin. One, dahil we only received the documents earlier today, this morning, at sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. Yan ang gusto nila. Siraan lang si BP Sara. Pero ito yung paliwanag sa AMLAC. Ano po ang AMLAC po sa report nila sa transaction history, kinukonsider nila yung tinatawag na cash inflow, yung dineposit mo, at yung cash outflow, meaning yung withdraw mo. So let us say meron ako 1 million piso. Diba, kinita ko sa negosyo at dineposito ko. So ang inflow ko may 1 million na. Dahil covered transaction yan, lampas ng 500,000, i-report po yan sa AMLAC. Now what if after 1 week, winidraw ko yung 1 million na yan, tapos tinago ko lang yung pera? In reality, ang pera ko ay 1 million pa rin. Kasi hindi ko naman tinago ko lang eh. Pero sa AMLAC, lalabas, meron akong 2 million. 1 million pertaining to the inflow, 1 million pertaining to the outflow. Well, ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772,000,000. Ang tinatanong ko itong 3,772,000,000, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganon. Tama po, transaction. Kagaya ang sinabi mo, total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas, pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi ko masabi. Kita nyo na. Theoretical, ibig sabihin, hindi niya na masabi. Bakit pinaniniwalaan pa din? Kasi nga, sila-sila, ito yan sa Kangaroo Court, sila-sila nagkakampihan. Yes. Good morning mga kasama. Andito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayong umaga, pag-uusapan natin itong mga banat na naman ni Trililing na meron daw pumapasok, labas-pasok dito sa bank account ni BP Sara. Ngayon, ano ba ang status ng AMLAC? Ano ba yung lumabas sa kanilang mga pag-susuri? Yun nga, meron ng bilyones daw di umano. Hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi nitong director ng AMLAC kasi bago lang ito eh. Kasi simula lang nito as director noong Abril 14, ngayong kasalukuyang taon. So wala pang masyadong alam pero nagulat tayo, lumabas yung ganong pagsusuri. Pero may mga galing na mga abogado, lalo na si Atty. Powa at meron pang isang abogado na ipinaliwanag nila kung ano yung paano lumobo ng ganong kalaki itong nasasabing 6.7 billion kuno. Kung magnanakaw ka, hindi mo ipapasok sa bangko yan, anak ka ng bogi. Kaya questioning ka. Kung yan ay nakitaan at isipin nyo nakikita yan ng nakikita ng AMLAC yan noon pa eh. Di sana umalma itong AMLAC na may mga gantong bagay, may mga gantong pera na pumapasok sa bangko ng mag-ama o sa account ng mag-asawa ko. Kung sa mag-asawa man patungkol ito. Tingnan nyo naman ito. Dahil sa takot na makita ng matakot masita. Minali-malita na lang. Kasi mabubunyag. Ito ang katotohanan na nagnakaw. Ang daming maleta. Sino yan? Sino ba na i-involved dyan? Di ba? Ito kasing usapin ng AMLAC, isang matinding matinding question eh. Bakit nagkaroon sila ng ganong kagad na pagsusuri? Alamin nga natin dito sa punto de vista nitong
nitong si Attorney Powa. At bago natin siyempre simulan ang ating talakayan, mag-like at share ka muna. Samahan mo na subscribe. At andyan yung join button kung gusto mong sumali sa ating talakayan. At mamaya sa dulo ng ating video, shoutout segment ho tayo. Eto, ang daming kaperahan ito. Amlak, anong nangyari sa inyo? Pero anyway, pinapakita ko lang sa inyo, ayan, mismo ang katotohanan, magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Di ba? Kung magnanakaw ang mga Duterte, kita nyo naman, mahal pa rin siya ng taong bayan. Kahit anong paninira ng mga ulupong o mga durobo dyan, ayan, papahiya sila. Pero pasok muna natin yung punto de vista ni Atty. Powa patungkol dito. Di ba? The SALN, no? And then, of course, the AMLAC or AMLC report, and then all the others pa, like yung SEC, BIR, and all that. So, ang main focus naman kasi, and of course, the testimony of former Senator Trillanes, no? May rapat lang namin na sagutin yon sa inyo. Although, hihingi ulit ako ng paumanhin dahil nga hindi magiging madetalyeng sagot namin. One, dahil we only received the documents earlier today, this morning. At sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. And secondly, as you know, our position has been firm, no? And that's why we filed a petition before the Supreme Court questioning the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives, yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. But naintindihan ko naman the questions that the public may have. And that's why we are here today to try and answer all of your questions. Narinig nyo. Diba? Ano ba yung mga ground? At kailan ba dapat magsisimula itong paghahalungkat nila ito yung pinagbibintang nila kay BP Sara. Kailan ba naging BP Presidente si BP Sara? Bet hinahalungkat nyo pa yung mga lumang panahon. Diba? Doon lang makikita mo na sila na talagang galit na galit lang talaga sila. Gusto lang talaga nilang siraan si BP Sara. Kasi wala silang tigil mula 2016. 2016, talagang ito si Au-Au, bumabanat na. Kaya nakakaawa itong tao na to pagdating ng 2028. Dahil, posible bang bitawan na lang kagad ni BP Sara yan? Malalaman natin sa 2028 dahil pinerwisyo niya ang mga Duterte. Asa na ba hinahanap ko na ano? Kasi dito sa video na ito, ipapaliwanag niya kung ano yung laman itong usapin ng AMLAC. Kasi, bakit kasi ganun daw lumobo itong ni BP Sara. Kailangan daw ipaliwanag. Pero anyway, ipapaliwanag niya naman dito. Dito sa kanyang nilabas na video kung papaano ba lumobo at kailangan sagutin. Sasagutin naman ni BP Sara yan. Walang problema kay BP Sara yan. Pero doon sa tamang venue. Hindi dyan sa kangaroo court na sila lang ang gumagawa at sila ang didesisyon kung ano yung gagawin. Di ba? Tuloy natin to. Pag-usapan natin itong AMLAC report kasi napakarami mga interpretations na sa totoo lang dahil may kulay. Very misleading either for or against the Vice President. So kung hindi ka po abogado, makinig ka kasi para sa inyo to. At Ito ipapaliwanag dito
itong nilabas ng AMLAC na dapat naman, ito hindi pa kasi tapos to eh. Parang minadali lang itong resulta ng AMLAC na to eh. Itong direktor na to, posible ito pag nagkaroon ng pagkakataon na makabuelta, baka madamay ito, baka. Sabi ni Aling Ledesma. Kasi wala pang ano eh, wala pang masyadong pagsusuri. Ginawa niyo, minadali niyo eh. Sabi ni Aling Marie, minadali niyo para lang may masabi kayo at may makwento kayo diyan na talagang dumurobo si Bibi Sara. Yan ang gusto nila. Siraan lang si Bibi Sara. Pero ito yung paliwanag sa AMLAC. Ano po ang AMLAC po sa report nila sa transaction history, kinukonsider nila yung tinatawag na cash inflow, yung dineposit mo, at yung cash outflow, meaning yung winidraw mo. So let us say meron ako 1,000,000 piso. Di ba, kinita ko sa negosyo at dineposito ko. So ang inflow ko may 1 million na. Dahil covered transaction yan, lampas ng 500,000, i-report po yan sa AMLAC. Now what if after 1 week, winidraw ko yung 1 million na yan, tapos tinago ko lang yung pera? In reality, ang pera ko ay 1 million pa rin. Kasi hindi ko naman tinago ko lang eh. Pero sa AMLAC, lalabas, meron akong 2 million. 1 million pertaining to the inflow, 1 million pertaining to the outflow. Now what if yung negosyo, yung pera na yun, imbis na tinago ko, let us say negosyo ko, nalugi ako. As in, nabangkrote ako. If that is the case, wala na akong pera. So kung gagawa ako ng SALN, lalagay ko 0 net worth. Pero pag tinignan mo yung transaction history ko, meron akong pinasok na 1 million, may withdraw ako na 1 million din. Or what if this is the case naman, yung negosyo ko actually kumita. Naging 20 million, naging 50 million, pero hindi ko ni-report. Actually, ang actual net worth ko, 50 million, pero sa transaction history, 2 million lang yung lalabas. So kaya ibig sabihin, hindi conclusive yung report ng AMLAC. Pero dahil malaki yung perang involved, kailangan talaga ipaliwanag ni Vice President kung bakit nagkaganon yung mga entries dyan. And then down the road, she is expected to do that. Because otherwise, it really raises some red flags. Na merong interesting na kaso yung kay Chief Justice Corona. Meron kasi siyang time deposit. Yung time deposit medyo weird yan kasi this is how it works. So let us say nag-time deposit ako ng 1 million. After 6 months, kumita siya ng 200,000, naging 1.2 na. Ngayon yung 1.2, nag-decide akong i-roll over. Ibig sabihin, imbis na kuhain ko, i-re-deposit ko uli, i-re-invest ko uli. Now, ang mangyayari po if I do that, yung rollover na po na yon, panibagong entry na naman yun sa banking statement ko. So pag tiningnan yung transaction history ko sa AMLAC, lalabas na last month, nag-deposit ako ng 1 million, tapos after 6 months, nag-deposito naman ako ng 1.2 million. Isipin mo kung niro-roll over ko lang ng niro-roll over yan. So in 20 years or 30 years, yung 1 million ko na yon, pwedeng let us say ay 10 million na. Kasi nga dahil sa interest. Pero in reality, because every rollover is considered an entry, pwedeng sa transaction history ko, lalabas dyan ay 40 million or 50 million, 90 million. You just do the math, but you know what I'm trying to drive at. So sa bandang huli po, yung pong AMLAC report, ang gusto ko lang sabihin, hindi pa kumpleto yan. Pero sa totoo lang, napakalaki ng amount na involved. Kailangan mapaliwanag din talaga ni Vice President. But as I said, right now, hindi pa tayo pwedeng magbigay ng konklusyon base sa AMLAC report lang. So at the end of the day, dapat intayin natin yung mga datos at ebidensya na dumating. Yun lang po yan para po sa kabatiran ng wala masyadong nakakaalam. Nakuha nyo yung punto. 'Di ba? Ganun yung flow. Kaso, binibigyan kagad, kinungkulod kagad nila na 6.7 ang pumasok. Hindi nila alam, merong merong deposit, withdrawal. Parang yung bank statement. Halimbawa ako, may bank statement ako sa bangko. Nag-open ako ng account 2002. Okay, let's say 2002. So, ang pumapasok lang sa bangko ko, halimbawa lang kung meron akong trabaho, may pumapasok akong 5,000. Sabihin natin lang, ganun lang, simplihan lang natin. Okay, 5,000. Gagastos ako, magwi-withdraw ko. Withdraw ko ng 1,500. 1,500, di ba? Napaliwanag doon kung ano yung flow. Ngayon, kinuha nila, hinalungkat nila yung taon. Kung anong taon yung kinalkal nila, 2011 ba? Hanggang ngayon, which is hindi maganda, which is wrong. Kaya nagkaroon ng ganun kalaki
ang bank statement ni BP Sara at inilahad nitong mga unggoy na ito diyan sa sa Kamara na hindi naman dapat. Isang mali rin yun eh. Alam nyo, mali rin yun yung ginawa nila na yun eh. Isang labag doon sa konstitusyon. Dahil nga malakas ang kanilang mga koneksyon na ilabas nila sa taong bayan. Sino sisirain nila? Si BP Sara lang? Nakakatuwa kayo. Kahit anong gawin nyo, kahit anong ipilit nyo, kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, magmimistulan lang kayong tanga. Oo. Di ba? Subukan nyo. Kayo may bangko kayo, may bank account kayo, di ba? Tama. Pumunta kayo sa bangko, humingi kayo ng bank statement, tapos mula umpisa hanggang sa kasulukuyan, kwentahin nyo yung pera na pumasok sa inyo. Ganon ang ginawa nila kay BP Sara. Which is hindi naman. So, bakit hindi raw sinasagot? Paano sasagutin? Kangaroo court nga. Kukuha sila ng probable cause. Clarificatory. Ang sabi nila, clarificatory. Clarification. Pero hindi clarification. Ang ginawa nila, pambabalahura. Ngayon, pasok natin ito si Director. Ano yung kanyang, bigyan lang natin ng konting pahapyaw. Ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772,000,000. Ang tinatanong ko itong 3,772,000,000, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganon. Tama po, transaction. Kagaya ng sinabi mo, total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi ko masabi. Kita nyo na. Theoretical, ibig sabihin, hindi niya na masabi. Bakit pinaniniwalaan pa din? Kasi nga, sila-sila, ito yan sa kangaroo court, sila-sila nagkakampihan. Kahit walang alam ito si Direktor, sige, subo, sige, harap ka lang dun. Para banatan natin si Sara Duterte. Mismong sa bibig na nagsabi, mismong sa sariling bunganga na ito ni Direktor, na hindi niya masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yun sinasabi. Kita nyo na. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin... Pansinin yung katabi ni ni Congressman Sungtay. Parang ayaw makinig, Gusto sila lang ang bida. Nakasimangot. Simangot yung pangit. We started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. I just also like to put it on record. Isipin nyo Inalungkat nila yung 2005. Sila BP Sara, yung mag-asawa, may negosyo. Gusto ko lang ipamuka dito sa mga dorobo dito sa Kamara at yung mga naniniwala doon sa mga malansa, sa mga pulangaw, dilangaw at malangsang bagoong Pilipinas. Kumuha kayo ng dokumento mula 2005 ayon sa video na ito. Tapos, gagawa kayo ng kwento na nagkaroon ng 6.7 billion sa bank account ni BP Sara. Hindi nyo kinuwenta yung labas-pasok. Nag-conclude kayo sa 6.7. Paano yung negosyante ito mag-asawa? Ano masasabi nyo ngayon? Hindi ba pwede yun? May nagbayad na kliyente ng 1 million. Sunod na kliyente may nagbayad na 1 million. Di ba? Pag naipon yun, yun lalabas.
Kaso nga sinuman nila lahat eh. Pero which is mali. Ang kinukuha lang nilang ebidensya dapat yung kung kailan naging vice presidente si Vice President Sara Duterte. Yun lang dapat. Ang layo ng ginamp nila. Kung di ba mga ungas, pahiya kayo, no? Tuloy. That an impeachable officer can only be impeached for actions involving during her term as an impeachable officer. So Tama. sumobra tayo ng 14 years. But irregardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to 22. present. 22. 2022. To present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko, nung 2022, nawala na yung sinulatan ko. Nung 2022, Yung katabi, yung mukha, Kasi mangot, pero anyway, alam na natin ang punto ng mga taga Kangaroo Court. Buti na lang andito si Congressman Suntay at dinidepensa itong si BP Sara. Andyan din si Congressman Marcoleta, which is si Congressman Paulo, at meron pang iba. Hindi ko lang ma-distinguish kung ano yung kanilang pangalan. Pero okay din yun dahil ang sinabi niya doon, kung wala yung inaakusahan, kung wala yung iniimbestigahan dito, dapat hindi na natin ilabas itong mga ito. Totoo naman eh. Wala. Ang plano kasi sirain ang pangalang BP Sara. So, sino ang taga-siraan yan? Sino ang naghain yan? Andiyan na si Trilling. Oo. Si Trilling ang number 1 dyan. Oo. Kala niya naman, makakaabante sila. So, sorry kahit nagawan niyo pa ng kwento, 2016 pa kayo. Mahina kayo, no? Hinaan nyo, hindi nyo napabagsak sa mga Duterte. 2016 nyo pa pinaplano. Paano? May pangarap pala itong na maging presidente yung kaibigan niya. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ikaw ayaw mo? Bahong-baho pangalan mo no? Kilala nyo ba yan? Eto, may banat na naman siya. P. Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback upan na daw po kayo ng sitting president. Totoo yan. Oo, malaking katotohanan yan. Noong una, siyempre, wala pa sa kanya kumakampi kasi si Tatay Digong ang nakapwesto. Hindi niya kayang tibagin eh. So, kahit gumawa sila ng kwento, narinig niyo ba yung sinabi ni Attorney Salpanielo noon na puro kasinungalingan nga itong si Au-Au? Meron daw lumapit sa kanya na nagsabi na merong malalaking pera sa bank account. Nung hinanapan, walang maipresenta. Itinawag ito ni Atty. Salpaniero na puros lang kasinungalingan. So ngayon, ito. Sila ang nasa pwesto, nagkakampihan. Isang tao lang ang target nila. Paano? Kasi pag natalo, ang manok nila, wala silang pakinabang. Pagdating ng 2028. Bakit mo sinabi, Kuya Goods? Sabi ni Aling Ledesma, ganito yan, makinig kayo. Dahil pag natalo ang manok nila, kung ano yung ginagawa nila dito sa mali-malitang pera, doon sa hinahatid pa sa kani-kanilang bahay ng 18 Marines, hindi na nila magagawa yan pag natalo ang manok nila. Tama? Tama. Wala silang pakinabang. So, kailangan nilang pabagsakin, siraan, hindi makatakbo si BP Sara kasi gusto nilang pumaldo. Aray mo. Hindi kayo papaldo, maniwala kayo. Di ba? Ngayon, nagbabakbaka na nga si Martin Romualdez at ang kanyang pinsan Ano kasunod nito? Pero mamaya yan, ituloy mo muna. Ano po ang komento nyo dito, sir?
Alam niyo ho yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial 'yan at wala yang value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Kita nyo na, sablay na kagad sila. Nilabas nyo na nga sa publiko, papipirmahin nyo pa ng bank waiver. Kala ko ba alam nyo na may ganun pumapasok? Na milyones, bilyones sa bank account ni BP Sara. Kinalkal nyo na, inilahad nyo na sa Pilipino. Ngayon, papipirmahin nyo ng waiver. Ano kayo ng katangahan, ano? Sandamakmak kayo ng katangahan. Kita nyo kasinungalingan. Diba? At kung ano-ano paninira pa nito kay BP Sara. Napanood nyo yung kanyang interview? Tinawag niya na may sira ang ulo ni BP Sara. Sinabi niyo sa kanyang interview. Tignan nyo kung paano manira ang mga taong walang kakwenta-kwenta. Si BP Sara ba nagsasalita ng ganun? Laban sa kanila kung sino man yung taong sinasabihan. Walang ganun na sinasabi si BP Sara. Bukod tangi itong tao na to na hindi mo alam, baka siya ang may tama sa utak kasi hindi siya makamove on. 2016 hanggang ngayon. Walang katigil-tigil ang mama. Atake ng atake. Sa bagay, pag ikaw ba naman daw hinahatiran ng 18 Marines ng mali-maleta sa Antipolo, sino man naman di aatake talaga, ano? Yung statement niya, anyway, maiba tayo doon sa BDO at sa SM. Naibanggit lang kasi yun ang minention nila sa affidavit nila. Mali pa rin Sumablay na naman. Kaya nga kung bubusisiin mo at magaling kang abogado, dito sa sinabi nilang salaysay na yung pinapasukan daw ng malaking pera na mula sa bank account na yon, mali ho ang petsa na binigay nila. Di isang katangahan na naman. Mali yung author, mali yung script. Palpak. Di ba? Mahirap pagpalpak yung script nyo di ba? Bakbakan na naman ito. Anyway, tanggalin ka na namin dahil wala ka nang talagang mukhang ihaharap sa taong bayan. Kalokohan nga, natalo ka Subukan mo magdeklara ng pagka-senador ulit o higher position pa. Sa pagka-mayor nga, hindi ka umubra Hindi ka makakuha ng simpatya ngayon kahit anong paniniraan nyo sa mga Duterte. Walang simpatya ang kukunin itong grupo na ito. Yung mga tao nga galit na galit mapunta tayo dito sa bakbakan ng magpinsan. Dapat ilabas. Ano yung dapat ilabas? Ito yung ilabas na o ihayag na ni Romualdez yung kanyang stand dito. Kung nagbabakbakan sila ng kanyang pinsan, tayuan niya. Kasi nagbigay na rin siya ng salita na hindi siya papayag na siya lang ang magipit dito. Alamin natin dito sa video na ito. Ang instinct ko kagad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, nanahimik siya, ngayon ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Tama. Mahirap kasi yung pagkat tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging, syempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. Tawid tayo sa ibang paksa, Kong Mike. Nagsalita na po kahapon si former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung key takeaways po ninyo sa kanya pong naging pahayag? Well, una sa lahat, MJ, di ba, binanggit niya, sinasabi niya, hindi ako babagsak ng hindi tayo sama-sama o hindi para bang ang dating sa akin is, pagka ito ako inipit ninyo, magtuturo ako. Pangalawa, at malinaw dun sa binanggit niya, itong naging proseso ng budget, kami nag-a-approve pa lang. Bilang speaker, sabi niya, nag-a-approve lang ako. Ang execution, sabi niya, ay executive. No, sabi niya, including DPWH. So, hindi pa malinaw kung saan siya nagpupunta para dito. Pero makikita mo na yung lamat. Nakikita mo na yung problema. Na tila ba sa tinig ni Speaker Martin Romualdez,
parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganon dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko kagad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, nanahimik siya, ngayon na ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagkat tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging, syempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. So, hintayin natin at tingnan natin dahil kung itutugma-tugma mo lahat, talaga nabubuo na yung sinasabi nating tatagpi-tagpi na mga pangyari. Magmula kay Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines, at ngayon si Speaker Martin Romualdez. Opo, at saka 'di ba kung noong bago mag Marcos Jr. government, malapit yang si Ombudsman Boying tsaka itong si Speaker Martin. Naalala ko nung na-cover ko sila sa Rockwell, naalala ko nung first time magkita si former Commissioner Guanzon at itong si presidential son Congressman Sandro Marcos. Naalala po niyo yung nag-viral na larawan, nag-bless itong si Sandro kay Attorney Guanzon. Yung panahon na yon, andon si now Ombudsman, former Congressman, at si Speaker Martin. Sir. Well, alam mo, MJ, lahat naman kami noon, di ba, parang more or less pagkakasama. Pero ang posisyon kasi noon ni Ombudsman Boying Rimulya was the Senior Deputy Majority Floor Leader. At that time, ang aming Majority Floor Leader ay si Martin si Speaker Martin Romualdez. Nandun ako noon and ako yung chairman ng Public Accounts Committee. And of course, nandun din at the time si Congressman Saldico. So, masasabi mo naman, no, kahit paano magkakasama kami at magkakaibigan in a way, no, doon mga panahon na yon. Pero ito nga, may mga malaking issue na labas na doon sa aming pakipagkaibigan. Katulad sa aking parte, ang sabi ko nga, yung korupsyon. Ngayon ko lang nakita yung ganitong malawakang organisadong korupsyon. Sa parte naman ng Ombudsman Boying Rimulya, dalawang bagay. Number one, talaga namang ombudsman siya. Trabaho niyang litisin o trabaho niyang tutukan yung nangyaring korupsyon na nakita natin. Yun, doon sana magtatapos ang kwento. Kung lilitisin. Kasi, di ba, nakita nyo, tinanong sa ng media. Ang tanong sa kanya, bakit pinayagan ng kamera makalipad? Hindi natin alam kung nakalipad na. Yun ang inaantay natin. Nakalipad na kaya? Sa palagay nyo, nakalipad na. Pero ito, mabalik lang natin yung usapin noong binabanatan nila si Senator Chis Escudero patungkol dito sa may nagpondo raw o may nag-donate daw na napakalaking pera. Ngayon, sinagot siya ni Atty. Chis Escudero. Ngayon, hinihintay natin yung kanyang statement kasi dinadamay na siya eh. Kakasuhan siya ng plunder eh. Pero sino talaga ang ugat ng lahat kung sino ang magnanakaw? Pasukin nga natin to. Lumang video ito. Ano po, pag-usapan Ay, hindi ito. Tingnan nga natin. Ito ba yun? Check ko lang para... ito. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Isipin nyo. Noon ito, nung nalaman niya na dinadawit ang kanyang pangalan. Ngayon, iaantay natin yung kanyang sagot. Kasi kakasuhan siya ng plunder eh. Ang itinuturo ni Martin, siya at si Saldico. At ang ehekutibo. Ang problema, bakit hindi binanggit ni Saldico, ni Martin, yung pinsan niya? Nakakapagtaka, di ba? Tuloy. Pangalawa, ibuhos niyo ang Ako? Sipin nyo wag na narinig natin. Ito. Huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan Huwag niyong payagan mabanggit man lang
Kaso nga lang, wala na. Tablahang magpinsan, laglagan na sa palasyo. Ngayon, nagsalita si Martin, problema, hindi sinabi ang kanyang pinsan. Ano yun? Kwentuhan lang? Ituro lang yung mga, ang tawag dito, yung mga gusto nilang kasuhan? Hindi naman pwede yun. Kaya kung mabuti sa video natin ito, shoutout na naman tayo Kailangan natin mag-shoutout sa ating mga subscriber. Marami nagpapa-shoutout sa atin. Simulan na natin dito. Shoutout kay Ma'am Marie Dolores ng Germany. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Wachi Wichi Country. Yan. Oo, idol, tagal mo na wala ng video. Araw-araw po ako may video. Oo, hanapin nyo po. Pag hindi po nag-aano sa inyo, hanapin nyo lang po. Type nyo po si Kuya Goods. Belinda Arellano, shoutout po. Ayan laging nanonood sa atin. From Taguig. Oo. Liza, nanonood siya mula Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Nerissa Olita, nanonood siya mula Kuwait. Shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Malu, si Ma'am Malu. Malu. Ma'am Mix Vlog. Ayan, shoutout po. Ma'am, saan kayo sa Hong Kong? Paki-reply na lang po Kasi bala ko uling magpunta dyan Oo. Kay Micaela Eustachio. Yan, shoutout po Nabota City. Lagi siyang nanonood. Loretta Naong. Mula Davao. Tarcelio Mondido. Shoutout po. Alfreda Chris. Shoutout po sa inyo. Oo. Kay Francis Jlo. Shoutout po. Elsa Gardose. Shoutout po sa inyo. Helen Marino. Shoutout po. Rendon Juan. Ayan, sir. Oo, sa New Zealand, sa may Henderson. Malapit ako sa Pack and Save. Yung sinasabi niyo sa Hillsboro, nakapag-work ako doon. Oo. So, sabi niya, Kuya Goods, watching from Auckland, New Zealand. Ayan. Tinanong niya kasi ako, bakit alam ko yung lugar ng New Zealand. Ayan. Kay Ma'am Pet Bernardo, shoutout po. Ingat po lagi. Ayan, shoutout po. Sonia Quizada, shoutout po. User SDB Junior, shoutout po. Gregorio Diola, shoutout po. Revin Numerables, shoutout po sa inyo. Dison, shoutout po. Adora Wanscondo, shoutout po sa inyo. Lito Flores, shoutout po. Marlu Balangkig, shoutout po sa inyo At Simeon Rosales, shoutout po. Anisentol Laksina, shoutout po sa inyo. Raul Katamko, shoutout po At dun sa mga hindi na shoutout, ilagay nyo lang po yung mga o kung saan kayo nakatira o saan lugar kayo kaya para makita ko. Oo. Kaya kung umabot ka sa video na ito hanggang sa muli ho Oo. Paki-like and share. Bye-bye. Yan ating paglalambing.